So, yan yung March theme natin, no? Grabe. Prepare. Prepare your heart for what is coming. So, merong sinasabing verse sa Bible na, learn me. Parang turuan mo ko or bigyan mo ko ng wisdom na i-number ko yung days ng buhay ko. Kasi para magkaroon ako ng wisdom, 'di ba? Kasi the moment na iniisip natin, dire-diretso lang naman yung buhay. Wala namang mangyayari, ganito at ganito pa rin, paulit-ulit. Parang wala tayong sense of urgency. Parang wala tayong, katulad ng ano, pag alam mong may gagawin, katulad nga last time, di ba, yung kahapon lang, sino po yung mga nasa event? Wedding event kahapon ni Pastora Maricel. Di ba? Doon po, gagawin ko po yung halimbawa. Sabi dito, there is no magic. Anong ibig sabihin nun? There is no magic. Kasi nung ginagawa ko to, lagi ko rin sinasabi yon pag may event, there is no magic. Ano ba yung sino yung mga nakakapanood ng mga magic? Yung biglang, ching, ching, si Shekinah, no? Sabi niya, I will make you a good daddy. Ginano niya si Kuya Arnel. Kasi nung time na pinagalitan natin siya na pagsabihan, ganun, sabi niya, I will make you a good daddy. So, mahilig tayo sa mga magic. Yung parang, asan na si Shekinah? Diba? Parang gusto natin yung isang bagay, instant. Nagagawa natin ganito, gagawa natin ganyan. 'Di ba? May bahay na ako, may project dito, bukas ko na yung gagawin. Bukas ang pasahan, bukas din gagawin. Tama, tama. Tapos, ilang araw yung nagdaan, Facebook lang. 'Di ba? Sabi, there is no magic. Everything is to be planned and to be made and to do until the end. Sabi nga, yan. So sa wedding event, habang ginagawa namin yun, nasabi ko nga kay Ate Michelle, ayun, dito si Ate Michelle. Sabi, yung event kahapon, yung iba kahapon nandoon, 'di ba, tumutulong. Pero before ng mismong araw na yan, ilang araw na yan, o ilang linggo na yan, inihanda. Pinagpuyatan, pinagpaguran, pinagplanuhan. 'Di ba? Walang event na on the spot. Okay, kasal na kayo. Meron bang ganon? Nakakita na ba kayo ng ganon? Wala. Daw si Kuya Ken, wala. 'Di ba na, mahal niyo isa't isa, sige, pakasal na kayo. Ngayon na. 'Di ba walang ganon? Every event na malakihan, lalo na yung mga malakihang event, sabi nga yung sa pinsan namin sa Mindanao, February pa lang, December yung kasal. Sinabihan na kami, "O ikaw, Mean, abay ka." February, kailan ba yung kasal? December. January pa lang, pinagpe-prepare na nila yung lahat-lahat. Unti-unti na nila yung tinatapos. Tapos ang kasal, December pa. So 1 year preparation talaga. So sabi, preparation. Doon tayo muna mag-aano ngayon. Kasi na-topic ni Ate Thea yung heart. Sa akin muna is yung preparation. Kasi 5 weeks naman tayo this March. Sabi dito, sa preparation, unang-una, it takes time. Ulit. Pero mo ba? Sige. Pero mo balak yan, kuya. Kung kaya lang. So, sabi dito, preparation, unang-una, takes time. It is not an on-time process, but a series of steps you set beforehand, which will take time to be completed. So sabi niya, sa creation nga ilang araw ginawa ang mundo?
6. Tama. Sino yung nagsabi ng 6? Sino yung nagsabi ng 6? Taas ang kamay. Bilis. May prize to. Galing kay Ate Thea. Pala, joke lang. Sige daw. Go daw. Go na si Ate Thea. Para makikinig tayong lahat. Kasi pangit naman pag natutulog. Sabi pa naman sa pag may natutulog, nahuhulog, namamatay. Kaya bawal ang tulog. 'Di ba? Kasi eto na yung time. Sabi nga, preparation. Sabi, sa creation nga, may tamang preparation. May first day, may second day, third, fourth, and so on. Tapos ikaw, di ka man lang makapaglaan ng tamang oras para maghanda. Nasanay kasi tayo sa worldly mindset na okay na yan. Sino yung mga nagsabi na gano'n? Okay na yan. Pwede na yan. Push na yan. Gora. Diba? Iba-iba na yung salita ngayon eh. Yung language kasi nagbabago na eh. Pero di natin alam na pag hindi ka nakaprepare, pag hindi ka nakaprepare sa isang bagay na pinag-prepare ka na ni God, yun ay napakalaking kasalanan. Bakit? Tanungin niyo ako bakit. Tanungin niyo ako bakit kasalanan ang hindi maganda. Kasi sinasayang mo yung oras na binigay niya. Kasi bawat bagay na ipinapagawa sa atin ni Lord, alam niya, siya mismo, all-knowing God, alam niya na kailangan niyo ng tamang oras para magawa yon. So pag hindi mo, katulad ng ganito, pinag-aaral. Sino yung mga nag-aaral dito? Nag-aaral ba talaga? Ay, konti lang din yung sumagot. Sino yung sumagot? Taas yung kamay, may premyo. Paano ba yan? Si Renz lang yung nagtaas. Siya lang din daw yung may premyo mamaya. Habang pinag-aaral ka, yun ay para sa maganda mong kinabukasan. Kaya may tamang oras para pumasok. Ngayon, pinag-aaral ka pero nagbo-boyfriend ka. Ay, got. Imbis na yung oras na yon, nagpe-prepare ka sa school mo, ang nangyayari tuloy, nag-uusap at nagbababad kayo sa cellphone. Kaya ang nangyayari, hindi ba magagalit yung tatay mo, yung magulang mo na nagpapakapagod, tapos ang ginagawa is, hindi mo ginagawa kung ano yung dapat mong gawin sa oras na yun. 'Di ba? Ganon sa atin. Ngayon, ganon pa nga lang sa atin, 'di ba? Pinag-aaral ka, hindi ka nag-aaral. Ginagamit mo siya sa mali or sa ibang bagay. Hindi naman siya totally, minsan hindi naman sobrang mali. Pero ang mali, eto yung dapat mong gawin, hindi yun yung ginagawa mo. Yun yung mali. Kaya, sabi, pag pinagpe-prepare ka ni Lord at hindi mo yun ginagamit sa dapat mong gawin, isang malaking kasalanan. Kasi sinasayang mo yung oras na bigay niya. Siya nga naglaan ng oras para iligtas ka. Siya nga, 'di ba, ginawa niya ang lahat. Pero yung paglaanan lang ng oras, yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung pag-worship, yung pagda-devotion, hindi natin magawa. Tayo nga naghahanda para sa ibang tao eh. 'Di ba? Para sa mahal natin. Pero yung relationship natin sa kanila, dito lang sa lupa. Pero yung preparation na dapat ginagawa natin kay Lord, mahabang proseso, yung paghahandang ginagawa sa atin ni Lord, at dapat mahabang proseso din yung ginagawa natin para sa Kanya kasi malakihang event ang darating.
Pag dumating yon, sabi nga ni Pastor Ray, para siyang isang bus. Isang bus na pag na-miss mo, wala nang next trip. Nakakatakot, no? Pag na-miss mo, wala nang next trip. Ibig sabihin, ito yung napaka-gracious ni Lord. Kasi alam niya na yung mga anak niya hindi pa handa. Kaya hindi pa talaga siya. Gustuhin niya man. Kasi nakikita niya na yung hirap ng mundo. Nakikita niya na yung sitwasyon. Pero gustuhin niya man dumating. Hindi pa pwede. Kasi hindi pa handa. Kahit na yung mga nasa laman ng simbahan. Sabi nga, araw-araw ng simbahan, nagsa-cellphone. Yan, patayo-tayo, hindi na mapakali. Nagfi-Facebook. Yan, habang may nagmemensahe. Labas-pasok sa simbahan. Kala mo may Bombay na tinatakasan. Di ba yung mga Bombay noon? "O, anak, sabihin mo wala ako." Tapos dumating yung Bombay. "O ano bata, asan yung mama mo?" Sabi po ni nanay, wala daw po siya. Yun. Sabi po ni mama, tulog daw po siya. 'Di ba? Huli na agad si mama. Ayun. Sabi, ayaw magstay sa loob. Kasi baka matamaan na naman ni pastor. Ayaw magbago. Ayaw magpakorek. Ayaw matuto. Kaya laging nasa labas ng simbahan. Sabi nga, naniniwala daw siya sa kasabihang, "Uy, simba-simba ka, baka lumagpas ka na sa langit niyan." Kaya ang ginagawa niya, minsan sa simbahan, minsan sa labas. Kasi para hindi siya lumagpas ng langit. Meron bang ganon? Nakakatawa. Nandito ka na rin naman, wag mo namang itapan yung oras at lakas na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi baka sa dulo, maiwan ka. Lahat ng bagay na mahalaga ay pinapadaan sa proseso. At bawat proseso ay may oras. Kaya sabi, yung preparation, it takes time. Sabi nga, kung for example, sa kasal, mamaya yung kasal, ngayon ka umorder sa Shopee. Tama, mali? Bakit? Ayun. It takes time. Walang magic, di ba? Ganon din sa maturity ng isang Kristiyano. It takes time bago ka matuto. It takes time bago ka lumakas. It takes time bago ka lumalim. Kaya dapat ngayon pa lang, seryoso at nakikinig ka na. Sabi nga sa Joshua 1:8, anong sabi doon? Pinapakabisado to sa amin ng bata kami. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Sa malalim na version kasi yung Bible ni ate noon eh. So, eto yung version niya. Na huwag mong kalimutan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagdili-dilihin mo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat. Ang lahat, hindi yung gusto mo lang. 'Di ba? Ang lahat ng nakasaad doon upang masunod mo ang lahat. Sa ganon, magiging masagana ang iyong pamumuhay. Ganon. So, araw at gabi pala. Hindi lang siya, ngayon ka tatayo, ay ngayon na tayo mag-practice. 'Di ba? Oh, kumbaga, mag-effort ka naman. Paghandaan mo naman yung oras na dapat para kay Lord. Kung prayer time nyo na, prayer time nyo na. 'Di ba? Kung oras na ng meditation mo, irespeto mo yung oras na yun. At huwag mo lang ibigay kung kani-kanino. So, mga maling preparation.
'Di ba? May pinaghahandaan ka. Dapat, sabi nga, unahin mo kung ano yung pinakamahalaga. Sa preparation, unahin mo yung pinakamahalaga. 'Di ba? Oh, kasal, walang singsing. Tama, tama. Tama ba yun or mali? 'Di ba? Preparation ng kasal, walang pastor. Oh, matutuloy ba? Hindi. 'Di ba? So, lahat ng 'yan dapat may oras. Kaya ngayon na oras na nandito ka, ito ay preparation para maging handa ka. Para hindi mo isipin na wala naman akong alam, natutunan. Ay, ilang araw ka na ba sa church? Ilang taon ka na ba sa church? Nakakahiya naman. Ilang taon ka na sa church, wala ka pa rin natutunan. So, pangalawa, sa preparation, it takes, sabihin mo nga, E, effort. Ayan tuloy. E, E, effort. Hindi ka na maging ipot. Ayan. O, di ba nagigising kayo? E for effort. Oh, there is no preparation without effort. Kaya kailangan masanay ka na sa hirap, pagod, puyat, pagsunod, pagbibigay ng lakas para matuto ka. Para lumago ka, para sundi ka na matitinag. So, sabi nga sa verse, our labor is not in vain. So, dapat, ngayon pa lang, katulad sa, ako kasi batak na talaga ako sa events. Kaya alam ko, pag may mga events, wala talagang tulog, walang pahinga. 'Di ba? Alam, nakaka-relate si Ate Thea. Yung tipong hindi mo talaga magagawang umupo. Kasi dire-diretso yung tayo, diretso yung isipin mo yung, kasi sa events, kahit yung kaliit-liitan, kailangan mong mapansin. Kasi minsan, liitan dun ka pa, mayayari. Kaya kailangan lahat talaga, yung isip mo, ginagawa mo to habang giniisip mo yung ganito, ito pala, yung cake pa pala, hindi pa nadi-deliver, yung ganito pa, ganito, yung sing-sing, yung ganito, ganyan, ang daming tumatakbo. Kaya nga sabi ko kahapon, ang hirap Lord na ikaw yung, ikaw yung organizer, ikaw yung decorator, tapos ikaw din yung MC. Parang gusto mo nalang hatiin sa tatlo yung katawan mo, ganun. Pero sabi ko kay Lord, if ikaw yung naglagay dito, ikaw din talaga magsusustain sa akin. So, kaya kahapon, may time talaga nung nagpe-prepare pa lang kami. Punta talaga ako sa CR. Talaga ako, Lord, kinakaya. Na may mental block na ako. Pero sabi ko, kaupo talaga ako dun sa CR kasi comfort room nga, di ba? Ay ko, Lord, ikaw na talaga bahala. Kasi, hirapan ako. Pero sabi ko, okay lang yun kay God. Magsabi ka na, Lord, nahirapan ako, napagod ako, hindi ko na alam ko anong gagawin at uunahin ko. Totoo yun. Pero, kaya nga, lagi mo lang isipin para kanino mo ba to ginagawa. Ganon. Kasi kung ginagawa mo siya para sa tao, mapapagod at mauubos ka. Kasi walang ano sa tao eh. 'Di ba? Pwedeng di naman nila ganon. Pero pagka kay Lord, kitang-kita niya yun lahat. 'Di ba? Siya yung nakaka-appreciate kasi alam niya kung paano mo sinimulan, paano mo ginawa. Kahit gusto mo nang sumuko, hindi mo ginawang sumuko. Kaya, sabi, yan, magpa-practice na naman. Yan, sasayaw, kakanta. Lilinis na naman ang church, huhugas na naman, tuturo na naman sa kids. Lahat ng yan, preparation din yan sa atin ni God. Kasi kung di ka matatag, di ka magtatagal. Kung ngayon pa lang, di ba, hindi ka nasanay mapagod, pagdating ng
tribulation, mabilis kang, baka ikaw pa yung unang patatak ng 666. Kasi hindi mo kaya yung hirap na darating. Kasi hindi ka sanay eh. Alam mo ba nakakatakot yung mga taong sanay sa gaan ng buhay. Kaya sabi ko, okay na lang Lord, kahit pagod yung katawan natin physical, pero at least yung puso at isip natin, batak. Batak sa hirap, batak sa pagod, batak sa puyat. Kasi pag dumating yung tribulation, at least, hindi ka, di ba? Kasi noon nung yung bago pa lang kami sa church, ako pala, kakabalik ko lang sa church namin sa HLG. Yun talaga yung pinaghahandaan ko, yung, paano Lord, pag tinanggalan ka na ng kuko, kasi sa tribulation, nahihirapan ka talaga. Ipapakita talaga sa'yo na gusto mo bang masaktan or piliin na lang yung magaan. Tatanggalan ka ng buto, ng kuko, iisa-isahin. Tapos inisip ko na din ang paano Lord pag inanuhan ako ng yung balat. Kasi meron talagang mga ganong story. Napapanood ko yun na binabalatan sila. Buhay pa sila pero binabalatan sila. Meron din yung mga ano talaga natin sa China na sobrang higpit sa kanila. Grabe, kaya tapos yung word of God, pinipilas nila yun, pinapadaan nila sa kangkong. Alam niyo yung kangkong? Di ba meron yung butas sa loob? Doon nila pinapasok yung word of God. Kaya sabi ko, paano Lord pagka ako na yung nandoon? Kaya ko ba na tiisin yung pagbabalat sa akin, ganon? Kaya ko ba na pag may pumunta dito, oh, sino yung ayaw itakwil si Lord? Una kong babarilin. Yun talaga yung tumatakbo sa isip ko. Kaya ko na ba na, actually iniisip ko before, baka kayanin ko naman. Yan baka kayanin ko naman na ako yung barilin. Or ganon. Pero kaya ko kaya na yung pamilya ko yung makita ko. Ganon. Kaya ko kaya makita yung pamilya ko na iniisa-isa. Yun yung iniisip ko talaga nun. Kaya sabi ko, kailangan kong maging matatag para pag dumating man sa point na yon, na kailangan nandun na yon, kailangan matatag na ako. Mamatay or mabuhay para kay Kristo kami. Dapat yun yung hinaano ko. Kaya every time may word of God, nakikinig ako kasi gusto ko matatag na ako pag dumating ako sa point na yon. Kasi sabi nga dun sa kanta na, yung kanta ng, hindi pa, may, ano to yung I follow, ano, ayun, yung kanta na yun, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kasi yun nga, yung sinabi ni Nanay Noemi, yung story nun is nasa isang tribo sila na wala pa talagang pagkakilala kay God. Tapos, yung leader nung tribe na yon nalaman yung ganong relationship nila kay Lord. So, yung tatay, hinarap, tapos, is, tinanong siya nung leader. Sabi, kasi nga sa tribe nila, hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Iba yung pinapaniwalaan nila. So, etong buong pamilya lang na to yung naniniwala. So, yung tatay, hinarap dyan, kita ng buong lugar nila. Sabi nung leader, itatakwil mo ba yung pinapaniwalaan mo? Or papatayin ko yung mga anak mo? Sabi ng tatay, nakalimutan ko na yung exact words inano niya, pero ang inano niya dun is parang, kahit anong mangyari, kumbaga hindi nila itatakwil yung yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya, una, yung anak, 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 binaril mismo sa harap niya. Tapos pati yung asawa niya, tapos ang sabi niya lang nun, I have decided to
Follow Jesus. No turning back. No turning back. Tapos hanggang sa pinatay silang buong mag-anak. Tapos kinagabihan, yung leader ng grupo nila, ng tribe nila, hindi makatulog. Talaga siya makatulog. Iniisip niya, bakit yung isang ganitong pamilya, wala naman silang kasalanan. 'Di ba? Wala naman silang nagawa. Pero ano meron sila? Bakit mas pinili nila na mamatay silang lahat kaysa talikuran yung kinikilala nilang Diyos? Hindi siya nakatulog. As in talagang hanggang sa doon na kumilos ang Diyos. Nalaano ng leader nila na may kakaiba dun sa pamilya na yun. Kaya ang nangyari, ang naging ending, naniwala yung leader at pati yung tribo niya. Wala. Kaya, alam mo yung minsan, may buhay, kailangan mamatay para marami ang maligtas. Kasi kung hindi nila yun ginawa, kung nagpadaig sila sa takot, kung nagpadaig sila na, baka maintindihan naman kami ni Lord. Ganun kasi tayo, di ba? Baka maintindihan naman ako ni Lord. Bakit ako nagpatatak? Bakit ako kasi gobyerno to batas to Kailangan ko sumunod. Pero, hindi lahat. Kasi pag nagpatatak ka na, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng intindihin ni Lord. Kasi pumili ka na ng desisyon mo. Huwag nating i-overuse na mahal naman tayo ni Lord. Huwag nating i-overuse na naiintindihan naman ako ni Lord. Kasi may tamang panahon siya na ibinigay para intindihin ka, para turuan ka, para patatagin ka. Para pag dumating panahon na yon, kaya mo na. Pero hindi ka naghanda, hindi ka nakinig, hindi ka sumunod, hindi na yun pagkukulang ng Diyos. Kaya kailangan matatag tayo pag dumating tayo sa point na yon. Sabi nga, kasi darating ang nakakapangilabot na panahon. Handa na ba tayo? Kung ngayon pa lang konting pagod, konting hirap, konting sakit, ayaw na. Konting wala si ganito, ayaw na. Konting tampuhan, iiwan na yung church. Konting mali, ayaw na. Parang nakalimutan na yung mga magagandang mga bagay. 'Di ba? Parang yung sakit na lang yung nakikita. Paano pa sa panahon na wala nang madali? Susuko ka na lang kasi mas mabilis nga daw ang sumuko kesa lumaban. Isa yung malaking kasino. Sabihin nyo nga, kasinungalingan. Isa yung malaking kasinungalingan. Diba na mas madaling sumuko. Sino yung mga palaban? Palaban ang amoy. Ay, hindi. Mga nakaligo. Tama ba? Mga nakaligo nga ba? Naligo si Ching. Bakit si Ching lang? Hindi ka ba naligo? Diba? Mga palaban na sundalo ni Kristo. Kasi darating ang panahon, yung mga matatatag. Sabi nga, di ba? Anong sabi? Ang manatiling tapat hanggang umpisa, hanggang gitna, hanggang 1/8, 1/4, hanggang 3/6. Paano yung 3/6, no? Hanggang 5/6, hanggang 7-Eleven. Hanggang 7-Eleven, no? Ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. So, isipin mo, kaya ko na bang maging matatag hanggang wakas? Kasi sabi sa Bible, yung hanggang wakas lang, siya lang yung maliligtas.
Kaya grabe yung takot ko nung nabasa ko yung verse na yun. Kasi, ang dami kasing pagdadaanan eh. 'Di ba? Totoo po yun. Nakapanood ako before ng mga video na binabalatan sila. Tapos ini-imagine ko talaga, Lord, babalatan ka ng buhay. Mas okay pa siguro yung barilin ka na lang, isang sakit. Medyo konti lang yung pain eh. Pero sa panahon na darating, pahihirapan ka muna. Hindi ka nila biglang papatayin. Kasi gusto ka nga nila magpatatak eh. 'Di ba? Gusto ka nila magpatatak kasi pag pinatay ka na lang nila bigla, pwede ka pa mapunta sa langit. 'Di ba? Ang gagawin nila, pahihirapan ka nila, pasusukuin ka nila, papagawa nila yung gusto nilang pagawa sa'yo. Kasi mas malaki yung weight ng kaluluwa mo kaysa ang mamatay ka. Kasi pag namatay ka, tapos na yun eh. Pero pag nakuha nila yung kaluluwa mo, hanggang dulo. 'Di ba? Kaya nakakatakot. Kaya yun talaga yung pinag-iisipan ko, Lord, patatagin mo ko. Kahit dito sa San Isidro, yun din yung ano ko na, Lord, pag ako na lang ba mag-isa, papatuloy pa rin ba ako? Ganun yung hindi man ako sa ano, pero lagi ko iniisip yung worst thing scenario. Kasi para mapaghandaan ko. Paano pagka ganito? Paano pag ganyan? And nakita naman natin, marami sa amin noon na nandito pero hindi na namin kasama. May mga leaders kami before na galing sa una naming church. Tapos dinala dito. Diba? Tapos ngayon nasa ibang mga simbahan na sila. Pero kung nagpadaig kami nila Ate Thea, nila Kuya Arnel, wala ang church ngayon. Pero salamat sa biyaya ni God kasi pinatatag. Alam mo, natatawa lang ako nung kay nanay, nung kinukwento ni nanay yon kasi inuusig talaga kami dun sa dati naming church. Sabi sa amin, hindi yan magtatagal. Kasi mga bata lang sila. Iyan sabi sa amin, lalo na nung umalis si nanay, hindi yan sila magtatagal. Masakit marinig sa isang pastor mo na gano'n ang sabihin sa inyo. Mahirap tanggapin na sa harap, gano'n yung sinasabi niya. Pero sabi namin noon, kung si Lord yung tumawag sa amin dito, siya ang bahala sa amin. Kahit umalis si nanay, hindi kami aalis. Hindi kami susuko. Kasi kahit na bata lang kami, hindi naman nakatingin dun si Lord, kundi sa pagsunod. So, sabi nga sa verse, your labor is not in vain. Yung pagpapagod natin dito, paghirap, pagpupuyat natin, hindi lang to para lang sa isang mga events, kundi yon ay hinuhulma tayo ng Diyos. Kung walang sakit, huwag umasang may langit. Tandaan natin yan. Kung walang sakit, wala ring langit. Kasi sa langit, kung sino lang yung mga nananatili, ay sila lang yung makakarating doon. Sa pangatlo, kung sa preparation, it takes E for, ayan, tama na, hindi na effort. Okay, pangatlo, it takes a surrendered heart. Surrender, bakit? Kasi sa proseso, maraming pwedeng mangyari. Pwede kang mawalan ng pag-asa, pwede kang maguluhan, pwede kang matakot, pwede kang malunod sa mga dapat mong gawin at sa dami ng mga nangyayari. Diba? Umabot na ba kayo sa point na naguguluhan na ako? Diba? Hindi ko na alam anong gagawin ko. Saan ako magsisimula? Ang daming voices na naririnig. Ang daming nag-overwhelm sa puso mo. Sabi nga, kaya kailangan nakasuko sa Diyos ang puso mo kasi kung sa Kanya ka lang
kung sa Kanya nakalagay yung puso mo, tiwala mo, hindi sa sarili mong lakas, iiyak ka man. Ulitin mo nga, iiyak ka man. Iiyak man ako. Sabihin mo, yan, sabihin mo sa katabi, iiyak ka man. Iiyak man ako. Pero, lalaban pa rin ako. Kasi yun ang totoo. Iiyak. Hindi kasi natin pwedeng ano yun na, okay lang ako. Diba sabi nga, hindi pwede yung okay ka lang, ipaliwanag mo. Diba? Iiyak ka man, nasasaktan ka man, malulugmo ka man, pero lalaban ka kasi na kay Lord ang puso mo. Kaya dapat, yan, marami tayong pagdadaanan. Maraming laban, kaliwa, kanan. 'Di ba? Eto, actually, 'di ba nagsabi na nga ako na gano'n yung mangyayari. Tapos, Friday night, nag-chat sa akin yung ate ko, si Ate Tata. Sabi niya, "Ann, baka hindi matuloy yung pag-uwi ko kasi nagkakagera ngayon. Baka hindi ako matuloy. Bukas ko pa daw, Lunes," sabi niya. "Lunes ko pa malalaman kung tutuloy ako or hindi. Pero Ann, balak kitang i-apply ng visa ulit," sabi niya sa akin. "Pero baka ang subukan ko muna is ipag-Japan muna kita." At meron siya isang bansa na sinabi. Sabi niya, sino ba si ate? Ayan, sabi niya, "Baka one day papuntahin kita sa Japan or Korea. It helps para maging successful ang visa mo to UK. Pag nag-travel ka na sa ibang country na may visa." Sabi niya, sabi ko, "Lord, eto yung time na kaya kailangan surrendered. Surrendered yung heart mo kay God. Kasi kung hindi, sabi ko nga eh, sino ba naman yung taong pipiliin, 'di ba, na i-reject yung offer na maganda para piliin yung sitwasyon na alam mong magsasakripisyo ka. Yung sitwasyon na meron, hindi ko sa sinasabing ano 'to, pero 'di ba, kumbaga nandito yung hindi ka pa sigurado, 'di ba? Hindi mo alam ano yung mga mangyayari, pero ito sigurado ka na. Magaan, masaya. Nag-usap nga kami ni Pastora Rose, eh. 'Pag reunion, 'di ba, ang daming magaganda, ito yung nangyari sa buhay nila. Pipiliin mo ba yung maganda, madali, kumbaga magmamay-ari ka ng mall or pipiliin mo yung karinderya? Sa mall, ikaw yung boss. Ikaw yung may magandang sitwasyon. Or pipiliin mo yung karinderya na ikaw ang maghihirap at magpapagod. Kaya yun talaga, sabi ko, hindi ako nag-reply kay ate. Sabi ko, bahala na. Kasi sabi ko, kahit naman mapunta ako doon, di rin ako masaya. So, kaya kailangan may surrendered heart ka at piliin mo yung plano ni God. Sabi nga sa Luke 22 verse 42, Lord, maging si Jesus, sabi niya, kung maaari, si Lord na yun na. Kaya wag nating sabihin na, okay lang yan, ganito, ganyan. Hindi eh. May sakit eh. May sakit pa rin. Pero, hindi man yun yung masunod. Sabi ni Lord, not my will, hindi ang kalooban ko, kundi ang, ano, sabi ni Ate Lisa, si Ate Alisa lang daw yung nakakaalam, fill in the blanks. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pero actually, minsan madali lang yun sabihin. Pero pag pinapapili ka na talaga ni Lord, 'di ba mas madaling mag-yes
dun sa madali. Kasi dito sa simbahan, iiyak ka pa talaga. Dito sa simbahan, Bible study ka pa talaga. Magpapagal ka pa talaga bago ka may makitang bunga. Pero eto, in-offer ka na ni ate. Mag-Japan ka na lang, mag-Korea ka na lang. Sino gustong sumama? Sa tamang panahon, pag si Lord na ang dahilan ng pagpunta mo doon. Yun naman yung ano ko. Hindi naman ako against na mag-abroad or mag-ano. Pero kasi kung mag-abroad lang ako para lang mag-enjoy. Or ano, kasi gusto yun yung gusto ni ate. Okay naman na, nag-enjoy naman ako dito. 'Di ba? So, yun, hindi naman kasi ako yung high-end na babae na kailangan ng ganito. Okay na akong may sabon sa CR. Okay na akong may tahanan. Okay na ako sa ganun. Hindi na ako So, mas magandang mamuhay ng simple at tayapa kesa yung mabuhay ng magarbo pero wala ang Diyos. So, yon next. Sabi nga, yun na yung panghuli. So, ang preparation ng puso ay napakahalaga. Maproseso, nangangailangan ng lakas, pagtsatsaga at tiwala. Ngunit kung hindi mo hinahanda yung puso mo, ngayon, ito yung tanong sa atin. Bakit sa tingin mo, karapat dapat kang pumasok sa langit at makasama ang Diyos? Kung hindi ka naman naghahanda ngayon, kung hindi mo naman siya minamahal ngayon, kung hindi mo naman siya pinag-e-effortan ngayon, kung hindi mo naman siya pipiliin at susundin ngayon, bakit nag-e-expect kang sa langit ka sa dulo? Kasi kung di mo naman siya mahal ngayon, kahit nandoon ka na, hindi ka pa rin totoong magiging masaya. Kasi kung dito hindi mo siya mahal, hindi mo talaga siya mahalin. Sabi, maraming laman ang church na nasa impyerno. Ulitin ko, maraming laman ng church. Maraming laman ng church na nasa impyerno. Hindi dahil kulang sila sa galing at talino, hindi dahil kulang sila sa talento. Hindi, minsan nga yung mga nagba-Bible school, kahit sila, kung lumalago lang yung kaalaman nila, pero hindi yung pagmamahal at pagsunod, pwede pa rin silang maiwan. Sabi, minsan, nagtitiwala lang sila, pero ayaw sumunod. Maraming kabisado yung verse at kwento, pero hindi pa rin nila gustong maging laman ng kwento. Alam lang nila yung kwento, pero pag sila na yung gustong dumaan bilang Job, ayaw na nila. Tama? Gusto nila yung kwento, pero pag sila na yung nandun sa kwento, sige, iba na lang. Iba na lang. Wag na ako, iba na lang. 'Di ba? Iba na lang yung gawin mong main cast, Lord. Wag na ako. Sabi nila, kasi ang relasyon sa Diyos, pinabayaan at hinayaang lumamig. Kaya maging sila ay napahamak. Di nagkukulang ng pagbibigay ng panahon ang Diyos para tayo ay maganda. Tayo lang ang ayaw tumugon sa panawagan niya. Katulad ni Noah, ilang taon siyang nangaral, walang nakinig. Pero nung dumating ang baha, sabi nga, wag nawa na mangyari na dumating ang baha nang hindi ka handa. Wag nawa mangyari na dumating ang apoy at lumingon ka pa sa dati mong buhay kaya ka naging haliging asin. Sino to? Asawa ni Lot. Hindi si Lot.
asawa mismo ni Lot ang lumingon. Kaya siya ay naging haliging asin. Huwag nawa mangyari na huwag nawa umabot sa panahon na pagising mo, wala na yung mga nagmamahal ng totoo sa Diyos. Tapos ikaw ay naiwan. Tandaan natin, hindi tayo mabubuhay for ever. Very good. Ever gotas ko ba yan? Pwede tayo ng ever, parang lamig eh. Joke lang. Diba? Sige daw, ang bilis ka usap dati, Teya. Mag-yowel tayo. Joke lang. Okay, balik. Ayan. Hindi tayo mabubuhay forever. Tandaan natin, may hangganan. May parating, may maghahari. Kung sino ang pinaglilingkuran mo ngayon, doon ka patungo. Kaya sa preparation, eto, last na to, dito na po tayo magtatapos. Sa preparation, pinapakita kung gaano mo kamahal ang isang tao. 'Di ba? Kung pinag-e-effortan mo yung lahat ng detalye, lahat, kahapon sa events talaga, grabe yung effort. Grabe yung, ayoko kasi yung, alam ko na yung takbo ng isip ng tao. 'Di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Laging may bakit eh. May trauma na ako sa ganyan. Kaya sabi ko, Lord, gagawin ko yung pinaka-the best ko. Ikaw nang bahala. Kaya, doon ko pinapakita na kung gaano kamahal ang isang tao. Kaya kung talagang mahal mo si God, ngayon pa lang naghahanda ka na. Magbababad ka sa salita niya, sa presensya niya, sa pagsunod at pagtitiwala, sa pagbabahagi ng salita sa iba, para maligtas din sila. Kasi alam mo na may darating. And last verse, 1 Corinthians 16:14, ang sabi dito, basahin natin lahat. Sa may mga Bible at laging handa, basahin po natin, unang Korinto 16:14. Yon, very good. Amen. Kasi kung ginagawa mo lang yung paghahanda pero hindi mo naman talaga mahal si Lord, lalabas, manghihina at manghihina ka pa rin. Sabi yan, at ang lahat ng inyong ginagawa, gawin ninyo ng may pagmamahal. So, ang preparation ay pagmamahal din sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabing, mahal kita Lord, pero hindi mo kaya mag-prepare ng puso mo, ng sitwasyon mo. Parang eto na lang, last na halimbawa. Sino yung mga gustong magpakasal? Oh, yan, very good. Pakasal, kinasal ka na. Yan, sino yung mga gusto magpakasal? Siyempre, tayo yun. Diba? Yan. Diba, pag mahal mo at gusto mong magpakasal, ngayon pa lang, ngumingiti ka, Sherilyn, bata ka pa. Ikaw ate ko, magbigay galang sa mga nakakatanda, utang na loob. Diba? Ngayon pa lang, nagpe-prepare ka na. Hindi para sa kasal lang, kundi dapat malalim ka na, handa ka na. Hindi ka na yung gewang-gewang. Diba? Para pag dumating siya, kasal na lang kulang. Kasal na lang ang kulang. So, yun po, tayo po ay tumayo muna, manalangin, at hihingi natin sa Diyos na tayo ay maghanda ng ating puso, ng ating effort, ng ating puso. Ano yung una nating kailangan ihanda? Oras, effort,
Surrender the heart. Kasi maraming pwedeng magbago, pwedeng maraming mangyari, pero dapat yung pagmamahal natin sa Diyos, hindi dapat nababawasan. Kasi totoo lang, habang naglilinis ako ng bahay, maraming gustong magsabing, I love you, Lord. Pero pag may hiningi na si Lord, nagdadalawang isip na tayo. Kaya mo bang talikuran yung pag-Facebook, paglalaro, pag-ML, pagti-TikTok, para mas pagtuunan ng pansin yung pagdating ng Diyos? Kaya mo bang talikuran yung mahalagang mga bagay para sa'yo? Kahit minsan yung trabaho, para makinig ng salita ng Diyos. Kaya mo bang maglaan ng lakas, ng effort para sa taong mahal mo? Sino po yung gustong mag-effort para sa taong mahal niya? Sinong gustong mag-effort para kay Lord? Parang humina po, no? Hindi minsan kulang yung tiwala natin kay Lord eh. Minsan ang kulang yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya ngayon, prepare to meet our God. Handa na ba talaga tayo? Kasi dalawa lang yan. At kahit anong mangyari, kailangan mong maging handa. Kasi sa dalawang ito, parehong hindi natin alam kung kailan at paano. Wala ka, mamatay ka, anong nangyari sa paligid natin? Kaguluhan, kagutuman. Either mawala tayo or dumating si Lord. Ano man doon, handa na ba tayo? Naiiyak ako kasi kahit yung handa. Pag dumating ba si Lord, makakasama ko ba yung pamilya? Makakasama ko ba ng buo yung mga ate ko, mga pamangkin ko? Si mama, si papa wala na dito eh. Pero yung mga pamilya natin, makakasama talaga natin kay Lord. Yung sarili natin, totoo bang pag pinapili ka, mabubuhay ka pero may tatak ka? O mamamatay ka para sa Panginoon? Yung mga disipulo noon at yung mga tao noon sa bayan ng Diyos, sila ay pinapakain sa mga leon. Yung mga sanggol nila, walang kalaban-laban pero pinapakain sa leon. Sinusunog sila ng buhay habang nakapako. Pag dumating ba sa panahon na gano'n na yung sitwasyon, handa na ba talaga tayo? Kaya habang ngayon, na nandito pa sa sitwasyon na to, magbasa ng Bible. Mahalin ng Diyos, sanaying sumunod, makinig.
Kasi yung pakikinig at pagsunod natin sa Diyos, doon lang din lumilinaw yung kaisipan natin, nalaman natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Pero pag paulit-ulit tayong sumusuway, doon tumitigas ang ating mga puso. Doon nagiging malabo yung direksyon ng Diyos. Doon tayo napapalayo. Alam ng Diyos na mahirap. Kasi mas gusto madali. Ako sa offer ni Ate Talia, mag-yes doon. Kasi sabihin pa, minsan lang naman yan. Opportunity mo na yan. Mag-ipon ka na lang doon, tapos padala mo sa church. Minsan yun din yung tumatakbo sa isip ko. What if mag-ipon na lang ako doon? Wala ko na lang sa church. Di ba parang tama pero mali? Kaya ngayon, meron tayong pagpipilian. Ang magpalalim o ang manatiling maligamgam. Ang minsan ng tao, kung malakas sila, kung nandyan sila sa church, doon lang din ako. Pero pag wala na sila, ayoko na. May pagkakataon tayo magdesisyon sino ang paglilingkuran natin. Katulad ni Joshua, ngayong araw na to, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Ang maglingkod sa ibang Diyos, o ang sumunod sa Diyos, Panginoon nating si Yahweh. Pero sabi ni Joshua, I and my household will serve the Lord. Ganun na ba tayo ngayon sa Panginoon? Na kahit ako lang sa pamilya ko, muna ngayon, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. At idudulog ko na ang Panginoon yung kumilos sa pamilya ko. Ganun ba tayo ngayon na kahit anong mangyaring sitwasyon, sa Panginoon pa rin ako. Hindi ko man naiintindihan, hindi ko man nakikita. Sabi nga, kahit hindi malinaw, ang sinasabi pa ni Lord ngayon, hindi mo pa man nakikita. Katulad ni Abraham, katulad ni Noah, nung inutusan ni Lord, si Abraham pumunta sa isang lugar. Hindi niya alam. Walang malinaw na paliwanag si Lord. Walang malinaw na direksyon na kung saan talaga kailangan lang sumunod at magtiwala ni Abraham. Iniwanan niya yung comfort zone niya. Iniwanan niya yung payapang buhay niya. Iniwanan niya yung komportableng buhay niya. Iniwanan niya yung lahi niya. Iniwanan niya yung lugar kung saan siya na ipinanganak. Kung ano yung paniniwala niya. Iniwanan niyang lahat at sumunod sa Diyos. Dahil sa pagsunod niyang yon, hindi lang siya sumunod. Nagtiwala din siya at nagmahal sa Panginoon. Pagkatapos nun, ang anak naman niya, kaya mo bang i-offer yung anak mo? Yung pinakamamahal mo. Gumawa at sumunod pa rin si Abraham. Maaga siyang gumising para ihandog ang kanyang anak. Kung tayo yon, baka hindi tayo gumising sa umaga na yon dahil ayaw nating gawin at ayaw nating sundin. Pero si Abraham, maaga pa siyang gumising. Nag-prepare pa siya ng mga kahoy. Nagdala pa siya ng itak. At ang gagawin niya, sasaktan niya lang yung anak niya. Iaalay niya. Mahirap na desisyon pero kailangan ng pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Kaya nawa, ganun din ang maging tayo. Whatever na hingiin ni Lord sa kamay natin, dapat ibigay natin yun sa Kanya. Whatever na pinapasuko ni Lord sa atin,
Whatever na kahit ano man yung mahalaga na yan. Kahit yan ba yung pinakamamahal mo. Na sana yung pamilya ko na sumusunod ako sa kanila. Pero kung yung pagsunod ko sa kanila, hindi ko naman masusunod si Lord. Hindi pa rin yun talaga. Kaya kailangan nating patunayan, mahal ba talaga natin si Lord? Or nandito lang tayo kasi eto may simbahan. Ito na yung panahon para talagang mahalin natin si Lord ng totoo. It takes time. It takes effort. It takes surrendered heart para makita natin sa dulo si Lord. Kaya ito na yung panahon. Hindi pwedeng maligamgam. Dahil sabi nga sa Revelation, pag maligamgam ka, isusuka ka ni Lord. Nakakahiya at nakakatakot. Nakakatakot kasi kung maligamgam ka, susuka ka ni Lord. Kaya either mainit ka, dapat mainit ka. Dapat mainit ka at panatilihin mo yung init na yon. Hindi lang sa saglit, hindi lang hype, hindi lang dahil may napakinggan ka kaya ka mainit. Dapat kahit wala ka napakinggan ngayon, sa sarili mo mismo kaya mong magpainit. Kaya mong lumapit sa Diyos, kaya mong manalangin, kaya mong mag-worship kahit walang leader, kahit walang sino man. Dapat ba natuto ka na manindigan sa pagmamahal mo kay God? Lagi kasi tayong umaasa sa ibang leader. Sa version ni Sis, sa Word of God ni Sis, sa brother ko, sila naman kasi yung may Bible. No! Wala ka ba sariling kamay? Wala ka ba sariling bibig? Wala ka ba, hindi mo ba kaya mag-worship? Hindi mo ba kaya lumapit? No! Ikaw mismo. Ikaw mismo kasi pag dumating yung tulo, walang ibang taong makakatulong sa'yo, kundi ikaw at ikaw lang din. Yung relasyon nyo lang ni Lord ang mapapatunayan kung totoo. Pwedeng yung mga sister natin tumalikod or kung ano man sa ibang church, manghina, mapagod, pero dapat ikaw manindigan tayo na kay Lord tayo. May mga kahinaan ka man. Bata man kami sa iyong harapan. Pero hindi yun yung hadlang. Nung tinawag kami dito ni Lord, siya ang bahala sa amin. Ganon ka din. Tawag ka dito ni Lord para maglingkod, para magbahagi, para tumulong, para maging leader. Si Lord din na magtatayo at magtataguyod sa iyo. Hindi na mahalaga yung sasabihin ng ibang tao. Kasi hindi ka rin naman nila maiintindihan eh. Sabi sa Bible, ang mabuhay o ang kamatayan ay kapakinabangan sa Panginoon. Kaya iset natin na kahit ang kamatayan, kahit ang pag-uusig, kahit ang tabak, na hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Trabaho man yan, relasyon man yan, kaibigan man yan, cellphone man yan, social media man yan, hindi dapat yan maging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos. Kahit na may mga times na ilalayo ka ng Diyos sa mga taong mahal mo,
Kahit may mga times sa pakaramdam mo na iiwan ka na sa tulong, hindi ka iniiwan, hindi ka pinaparusahan, pinapatatag ka lang ng Diyos. Kung kaya mo ba, na kahit ikaw na lang mag-isa, mananatili ka pa rin ba? Hindi group project ang salvation. Isa-isa ito. Haharap tayo sa Diyos. At tatanungin niya tayo kung talaga bang sinuko na natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi tayo pwedeng magkopyahan sa salvation. Kasi papakita ng Diyos yung buhay natin. Walang tulungan doon. Kanya-kanya kayong hahal. Kaya nawa, Lord, ang panalangin namin ngayon, maging handa sa pagdating mo. Nawa, Lord, maging seryoso na kami, turuan mo kami, Panginoon. Hindi pa man kami ganun ngayon, pero gusto namin maging ganun. Magpapadisciple kami, makikinig kami, susunod kami. Ano man ang mangyari. Kahit ilang taon ka pa, kahit bata ka pa, kahit ano pa yung sitwasyon mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Basta bukas ang puso mo. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal niya. Kasi hindi niya tayo tinitignan base sa pagtingin ng tao. Kahit wala pa kami natapos ngayon, pero handa na kami sumunod sa Diyos. Kaya may karapatan ng Diyos na magtatag ng simbahan na ito. Salamat o Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat ng handang maghanda sa pagdating mo. Salamat o Diyos. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman.